Hello mga kaibigan, update po natin yung isang lugar dito sa bayan ng Agoncillo at kung saan ay nandito tayo ngayon sa tulay ng Adya. So, bigyan natin ng maikling content yung lugar na ito na nung panahon ni Kristen, yung bagyo. So, ito po yung nangyari. So, kung i-share ko at ako naman po ay lagi ng pabalik-balik dito sa lugar na ito po ay hindi ganito. Ito ay napakaganda pong daanan. Yan kung napansin nyo. At ito po ay yung lugar na ito. Ito po ay may mga bahay dito sa lugar na yan. May mga bahay. Tulad po nitong bahay na ito. Na ito ay mayroong tindahan na sa lugar na ito. Subalit ang nangyayari ay yan. Dito dumaan yung malaking tubig. Umpisahan natin kung saan at paano nakarating dito yung tubig na lumiban sa karsada. Yan. Doon sa kabilang dulo, meron na rin pong natira. Pero itong bakanting lugar na ito, may mga bahay po diyan. So yan po ay nawas out ng malaking baha na dumaan dito. Kaya ganito ang nangyari. Yan. So dito tayo sa isang portion na ito. Na ito naman po noong mga panahon yon, ito ay napakalalim. Kaya po nagkaroon dito ng ng tulay. Yan. Dahil yung lugar na ito ay napakalalim. Subalit ngayon ay dumaan yung malaking tubig na may maraming dalang mga kahoy na galing sa bundok. So ito po yung naging resulta. Halos yung kahoy at saka lupa at putik ay pumantay na sa ibabaw ng karsada. Ayan. Ito nga po at ganun din. So sa ngayon ay ito ay pantay na. Oo. Dati dito may bahay. Yan, may bahay diyan. Subalit natabunan. So kung mapapansin nyo, itong karsadang ito ay pataas sa kabayanan ng Barangay Adya. Ito ay malalim. Subalit pumantay na ngayon. At yung lugar na yan na natatanaw natin, yan po ay isang malaking lagnas. Medyo nakakatakot yatang puntahan. Yan. 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 So silipin natin. So sa ngayon po ay malaking tulong ito sa inyo. Kasi nagagamit yung mga panggatong. So hindi lang maganda, maraming sinalanta. Yan. Kaya So ikutan ko doon sa ibabaw para makita natin. Ito. Ayan, nandito na po tayo sa ibabaw. Ito pong lugar na ito ay talagang isang malalim na lagnas. Na ngayon naman po ay punong-puno na ng mga kahoy na dala talaga ng bagyo. Yan. Ito, napakalawak po nito. So, pasyalan natin hanggang sa may bandang gitna. At ito ngayon, meron tayong nakausap kanina. Ito daw naman ngayon ay kanilang kinukunan ng mga panggatong, mga panggamit. Siguro yung ibang maaari pa pwede pang gawing sangkap o yung kahoy kung ipapalagari. Napakalawak po nito. Yan. Itong kinatatayuan kong ito, mga kaibigan, ito ay yung lugar na malalim. Yan. Ngayon nga ay puro kahoy. At dito sa isang lugar na yan, yan po yung kung napansin niyo yung yung yero. Yan. Yan po yung bahay na lumubog. Ito. Napakalawak. Teka, ikot. Yan. At dito sa lugar na ito, diyan po sa lugar na yan, diyan po ay mayroong babuyan. Diyan po ay may piggery. Yan, pero nawala na rin po yung piggery. Ito pong lugar na ito ay kabisado ko sapagkat dito ako nagsiservice kasi mga kaibigan, ang trabaho po natin ay magserbisyo sa mga backyard hog raiser doon sa mga nangangailangan. Kaya itong lugar na ito ay kabisado ko kung ano at gaano ito
lalim ng mga panahong yun. Kaya malaking kapinsalaan ang nangyari. Ayan po. So, ikot tayo doon sa kabila at ito nga po pala, kaya nga po pala yung bahay dito ay natabunan ay dahil nga po sa laki ng bulto ng baha o ng tubig ay umawas at lumiban doon sa kabilang karsada. Yan po ang nangyari. Ito naman tayo sa napakaganda naman ng lugar na ari. So ito pala yung yung ginawang daan ng baha. Matapos nilang mapuno ang lugar na yan, ay yung purong tubig dito dumaan hanggang sa lumiban ng karsada hanggang sa yung bahay na yun ay madaanan. So ganun po. So ina-update po natin to sapagkat ito yung mga naging kaganapan ng panahon ng bagyong si Christine. Yan. Kaya tuloy-tuloy tayo dito ating iikutin at papasyalan natin. So yan mga kaibigan, mga kamiyers, mga dito pala yung iba ay nilalagari na. Ayan. So siguro pinipili nila yung magagandang tabla na pwedeng pakinabangan. At ito naman ay malaking ding tulong sa mga nangangailangan, lalong-lalo na yung mga kahoy na pipili pang pagkakitaan. Ayan. Oo, ito tinatablo na nila. Okay, liban tayo rito. At napakalawak po pala ng ng lugar na naapektuhan ng malaking baha. Yan. Oh, nakakapagod. So, marami na silang naputol-putol. Ayan. Ito, hanggang dito talaga, oh. So, mayroon talagang dinaanan ng tubig na yung walang masyadong dalang basura o malalaking puno. Katulad ng ating dinaanan kanina, binaybay natin, yung palang lugar na yon ay doon dumaan ng purong tubig. Ito, no. So, malawak. Nakakapagod. So, dito, nakakapanghinayang kasi yung mga pangkabuhayan dito sa lugar na ito ay marami ang nawala. Ayan. Na yung bagyong si Christine ay ito yung dinulot. Marami po ang napinsala ng bagyong yon. So isa lamang po ito sa lugar na ating pinuntahan at doon sa ibang lugar ay hindi pa natin naiikutan. At kasi ng mga binigyan ko lang ito ng maikling content upang maipabatid sa ating mga mamamayan na ganito po yung dulot ng bagyong Christine sa lugar na ito sa Barangay Adya. Ito po. So tulad nga ng nasabi ko kanina, isa lang ito sa ating mga inikutan sapagkat marami pa dito sa bayan ng Agoncillo ang talagang tunay na apektado ng bagyong Christine. So dito naman ay hindi katulad sa ibang barangay na may naapektuhan na tao na disgrasya. So dito po ay yung bahay lang at saka kanila yung mga piggery na pinakikinabangan. So ito. Kaya ngayon, salamat sa inyong panonood na naibigay ko yung maikling pangyayari dito sa lugar na ito tungkol sa ginawa ni Bagyong Christine. So ito po. At medyo nakakapagod din kaya sa isang araw, update po uli natin yung mga lugar na apektado ng Bagyong Christine sa lugar ng bayan ng Agoncillo. Okay, thank you very much mga kaibigan.